Rejoice, the Lord is King, your Lord and King adore. Mortals give thanks and sing and triumph evermore. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Jesus the Savior reigns, the God of truth and love. When he had purged our stains, he took his seat above. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. His kingdom cannot fail, he rules over earth and heaven. The keys of death and hell are to our Jesus give. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. He sits at God's right hand till all his foes submit and bow to his command and fall beneath his feet. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Rejoice in glorious hope, Jesus the judge shall come and take his servants up to their eternal home. We soon shall hear the angel's voice, the trump of God shall sound. Rejoice, rejoice. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang isang mahalagang pagbabago sa buhay ni Saul mula sa pagiging tagapag-usig ng mga Kristiyano tungo sa pagiging isang alagad ng Panginoon. Sa kanyang kwento, makikita natin ang konsepto ng katarungan at pananagutan. Dalawang bagay na napakahalaga rin sa ating panahon ngayon, lalo na sa usapin ng International Criminal Court o ICC at ang mga panawagan para sa hustisya sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ating teksto po ay matatagpuan sa Aklat ng Gawa, Kabanata 9, Talata 1 hanggang 2. Ito po ang sinasabi. Samantala si Saul ay patuloy na humihinga ng pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon. Pumunta siya sa pinakapunong pari at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco, upang kung siya'y may matagpo ang sino mang kabilang sa daan, maging lalaki o babae, ay madakip niya at madala sa Jerusalem. Si Saul at ang pang-aapi sa mga walang laban. Sa ating teksto makikita natin si Saul bilang isang taong walang habas sa pag-uusig sa mga tagasunod ni Kristo. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang takutin, saktan at usigin ang inosenteng tao. Hindi ba't nakikita rin natin ito sa ating kasaysayan sa ilalim ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Libo-libong Pilipino, kabilang ang mahihirap at inosente,
ang namatay ng walang due process. Ngayon, patuloy ang pagsisikap ng ICC upang papanagutin ang mga may sala. May hustisya ang Diyos. Sa ating teksto, nakita natin ang plano ni Saul na hulihin at pahirapan ang mga Kristiyano, ngunit hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Siya ang Diyos ng hustisya. Kung ang Diyos mismo ay hindi kinukonsinti ang pang-aapi noon, hindi ba't dapat din nating ipaglaban ang katarungan ngayon? Ang ICC ay isang paraan upang makamit ito. At bilang mamamayan, tungkulin nating tiyakin na hindi natin hinahayaan ang mga mamumuno sa atin na abusuhin ang kanilang kapangyarihan. Pananagutan at tamang pagpili sa eleksyon. Si Saul ay nagbago, ngunit bago siya ginamit ng Diyos, kinailangan niyang harapin ang katotohanan ng kanyang mga ginawa. Ang totoong pagbabago ay may kasamang pananagutan. Kung tunay na walang kasalanan si na ang ating mga leader ay yaong may malasakit sa bayan, hindi sa sariling kapakanan. Ating hamon po ngayong umagang ito, maging tagapagtaguyod ng hustisya. Huwag tayong matakot na manindigan para sa tama. Maging matalino sa eleksyon. Sa Mayo, piliin natin ang mga kandidatong tunay na maglilingkod at may integridad. Panghuli, huwag kalimutan ang mga biktima ng pang-aabuso. Katarungan ang dapat manaig, hindi ang pagtatakip sa kasalanan. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng katarungan. Huwag mong hayaan na manaig ang kasamaan sa aming bayan. Bigyan mo kami ng tapang upang ipaglaban ang tama at totoo at ng karunungan upang pumili ng tamang leader sa darating na eleksyon. Ito lang aming samot dalangin sa